Gigigita ulang ka. Pag ako. Ay! Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ka-vlog-vlogan mga kabads, nandito tayo ngayon sa Bukanan Farmland. And yes, nakauwi na po ako sa Pampanga galing Bicol. At ngayon nga, meron kaming R&R ng mga nest teachers. At sa mga oras ng ito, naghahanap na kami ng kwarto kung saan kami matutulog. Sige ma'am, sige ma'am. Nako rin ka ma'am. Video niya. At grabe, sobrang nakakamiss rin nga yung mga kasama kong teachers. Lalong-lalo na yung mga biruan at halak-hakan. At grabe, sobrang na-appreciate ko rin nga yung ganda ng lugar. At dahil nga sa sobrang saya namin, na-evict kami sa bahay ni Kuya. Mag-video tayo. Bayo, tama ko. At sa mga oras ng ito, lilipat nga kami ng kwarto. At sa Supremo talaga, sa mga grade 6, hindi pwedeng mawawala ang pagkain. At lumipas nga ang ilang minuto, lumipat ulit kami ng panibagong kwarto. Pagkatapos ng malaman at malagay na nga yung mga kanya-kanyang gamit, ay kumain na rin kami ng merienda. Maraming salamat po sa pagkain. Pagkatapos ko nga magmerienda, na-assign nga ako mag-picture-picture na muna for the documentation. Pero ibang documentation ata yung nagawa ko. At dito ko nga masasabi na kinain na ata kami ng TikTok. At maraming salamat nga po sa aming human tripod na si Ma'am Rose. After mga ilang TikTok nga, back to documentation ulit. Kasama ko nga dito si Sir Raymond. Siya talaga yun sa documentation. At dito nga, tamang assist muna ako kay Sir. At dito naman nga, ang ganap naman namin ay videokehan naman. Gawin ninyo kung ano ang gusto nyong gawin, basta masaya kayo. After ng mga ilang ganap pa nga, dinner time naman. And thank you po Ma'am Florence sa pag-aasikaso po sa amin sa pagkain. At syempre po sa lahat ng officers at higit sa lahat sa aming mahal na principal. At pagkatapos nga ng kainan ay chika naman. At syempre, hindi mawawala yung pagtitiktok. Alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo. Hindi pa ako teacher noon, pero mahilig na talaga ako sa pagpipicture at pagbibideo. At hindi pa nga ako na-permanent as a teacher. Ang iba sa inyo, nakikita na ako sa TikTok. At ito, ilang beses ko na nga sinabi, talagang pinagdasal ko bago ako ma-permanent. Pinagpray ko talaga kay Lord kung saan niya ako dadaling school. Wala akong sinabing specific na pangalan ng school kung saan ako mapupunta. Basta una kong pinagdasal kahit saan niya ako dalhin, basta healthy ang environment. At syempre, gusto ko rin yung masusuportahan ako at pagbibigyan rin ako pagdating sa social media. At dito ko talaga masasabi na answered prayer ako. Lalong-lalo na, alam naman natin yung mga ibang tao, laging may masasabi. At higit sa lahat, yung sasabihin nilang teacher ka pa naman. At sa totoo naman talaga, medyo limitado talaga ang kilos ng mga guro. Pero yung mga simpleng ganitong bagay, naku naman, tao rin po kami. At sa totoo lang, sa ganitong paraan nga, sobrang nakakatuwa dahil nagkaroon kami ng time na makasama ang isa't isa. Meron kaming titignan, babalikan, pag-uusapan ng mga captured memories. At literal ngang home of the happy people ang napuntahan kong paaralan. At dito naman nga may isang bagay akong hindi na muna pinalampas. At nakasama ko nga sa videokehan si Ma'am Miles and si Ma'am Van. Pero grabe, simula nung nagturo talaga ako, medyo hindi ko na talaga kaya yung high notes. Wow! At saktong-sakto nga dumating yung lakan ng school namin. At isa nga rin sa nagbibigay saya sa paaralan. Basta kadadagul buntok na sir. At ang trip niya nga sa mga oras na ito, bawat lyrics na kinakanta namin ay sasayawin niya. Ibig ka lang, nawali na iyong iniwanan na nangikusa.
after videoke naman nga, nag-swimming na rin kami. O diba, hindi lang masasayahing tao, kundi mga magaganda at gwapo rin yung mga teacher dito. At syempre, mga talented at mababait. At para mas may ganap nga dito sa pool, naisipan naman naming maglaro. Naisip nga naming maglaro nitong tubig na dapat hindi aapaw dito sa baso. At grabe, hindi rin nga biro itong experience na to. May konting kaba pero sobrang nakakatuwa. At dito mo talaga masasabi, ay mga teacher talaga ang gagaling, ang tatalino. Pero nakakatuwa, sinusuportahan namin ng isa't isa. Alam mo yung nakakatuwa, ayaw magpatalo ng bawat isa pero tinuturuan ng isa't isa. Pagkatapos rin ng maglaro, nag-swimming ulit at may kasamang mga kwentuhan na rin. Nakakatuwa nga na may mga ganitong pagkakataon na magsama-sama yung mga teachers dahil mas nakikilala ang bawat isa at mas lumalalim ang samahan. At marami pang ang kwentuhan ng mga naganap ng gabing yon. Kinabukasan naman, ito ang almusal. Hindi lang puro saya, kundi busog din ang tiyan. At syempre, hindi mawawala ang tsikahan sa umaga. At syempre, hindi ko palalampasin, alam nyo na, kapag nagkape ako, kailangan kong, alam nyo na. At sa mga oras ng ito, pauwi na kami at hindi na nga ako naligo dahil nasa kotse rin naman. And yes po, hindi na po ako nahihiya at comfortable po ako sa mga kasama ko. Lalong-lalo na sa magaling naming driver. And let me share kung ano yung mga napansin at realizations ko sa araw na ito. Una sa lahat, hindi ako magtataka kung bakit tinawag ito ang Home of the Happy People. Pangalawa, sobrang natutuwa ako. Alam mo yung kapag sa labas na ng trabaho, wala ng teacher 1, teacher 2, teacher 3, master teacher, OIC. Kung mararamdaman mo, meron kang nanay, ate, kapatid. At sa totoo lang, kahit sa trabaho, napakagaan kapag sila ang kasama. Pero syempre, hindi natin maiiwasan, trabaho ay trabaho. At hindi tatanggalin ng limitasyon at pagrespeto. At dito nga medyo nakakalungkot rin dahil may aalis nga sa mga kasama namin. Pero syempre, masaya rin kami para sa susunod na journey niya. Ilang beses na nga rin ako naka-experience na nagpapaalam para mag-ibang bansa yung co-teacher. Pero ito lang masasabi ko, napakasarap talaga maging mabuting tao kasi maraming susuporta at magmamahal sa'yo. Ituring mo silang pamilya dahil pangalawang tahanan mo na ang paaralan.